hindi ka dapat mag-expect na i-apply. Anong oras na? Kailangan ko na umuwi. Magpapakain pa ako ng aking anak. Pag negosyante ka, walang ganun. Ang negosyante, 24/7 yan. On call ka ng trabaho mo, ng negosyo mo. Bakit? Kasi, compared sa employment, ang negosyo, sa umpisa, yan po ay underpaid. Unlike sa employment, sa una, overpaid. Akala mo ang laki ng sahod mo. Pero pag nagtagal-tagal, underpaid ka pala. After na napakarami mong sipag. Samantalang ang negosyo, sa una, syempre walang kita. Wala namang negosyo. Agad ay milyon-milyon ang kita. Pero pag binigyan mo yan ng dedication, ng time, ng sipag, ng pagtsatsaga, magiging overpaid ka. Ang maganda po sa iPhone, yung negosyo natin, you will just give 3 to 5 years. 3 to 5 years para maramdaman mo na yung success sa iPhone. Ang dami kasi, isipin mo yung meron dyan, 1 week pa lang kasali sa iPhone, naghahanap na ng milyon. Ang sarap tuktukan, ano? Kasasali lang. Ay, ang tanong ng kapitbahay, ay mayaman ka na. Ito kang kasasali lang. Ay, galing-galing kong tuktukan ano? Meron din ang 6 na buwan pa lamang. Upline, depressed na po ako. Sabi ko, ano ka mayaman? Depressed agad? Di ba pwedeng gutom lang? Depressed agad? Ang depression ko, pang mayaman. Pagka mahirap, gutom lang yan, ikain mo lang yan. Kasi isipin mo, 6 months, naghahanap ka ng yaman sa iPhone, tapos 6 months, nakatugmot pa lang. Diba? Meron na dyan, araw-araw, tinatrabaho yung iPhone. Hindi naman nagreklamo katulad niya. Kung sino pa man din niya yung patamad-tamad, siya pa yung madaming hanas sa buhay. Ang daming reklamo ng ganito, ganyan. Huwag kayong mag-alala kasi upline po ako. Makakatanggap din ako ng mga ganyang mga komento. Kaya lamang, pag nagsasabi na sa akin ng negative, palibasa nga po ako yung negosyante, hindi ko ini-entertain. Hindi ako nag-entertain ng mga nagreklamo sa live. Bakit? Kanya-kanya tayong negosyo, besh. Kanya-kanya tayo, kumbaga sa akin, puntot mo, hila mo. Negosyo to hindi naman to. Buti sana kung nagtayo ako ng iPhone for Charity Foundation, hindi naman ako consultation, ano tawag doon? Consultation firm. Diba? Hindi naman anong tawag doon sa mga ganon? Yung hingahan ng samaan ng loob. Subukan nyo magnegosyo kayo. For example, sa Flying Bee. Yung Flying Bee ko, kalabasa sanay na nga talaga ako sa negosyo. Nung lugi ako sa Flying Bee, hindi naman ako pwedeng magbitaw humingi ng opinion dun sa may-ari ng Flying Bee, yung supplier Pwede ko bang ichika doon na, boss, nag-away po kasi kami ng asawa ko. Alam mo yun? It's labas na yun sa business. So, ang main focus lang palagi, kung ikaw ay magkikilos negosyante dito sa iPhone, ang mata mo, ang focus mo, nandun lang lagi sa solution. Ang negosyante, solution ang nakikita, hindi yung problem. Kasi pag ang nakita mo ay problem, magmamagnify yun. Lalo siyang lumalaki, lalo siyang dumadami. I will give you an example. May downline ka. Yun para sa mga may downline kang pasaway. So ikaw, dahil hindi ka nga sanay sa business, ang magiging tendency, may iyamot ka kay downline. Kailangan naman itong downline ko na to. Pasaway, ay, ano naman to? Pasaway naman to. Parang nagalit ka na. Nung araw na yun, nung umaga, naiyamot ka na. Dahil nga, hindi mo na manage yung emotions mo at nakafocus ka ay doon sa negativity, maghapon na yun, negative ka na. Yung time mo na ilagay mo na doon, yung emotions mo na ibigay mo na doon, yung energy mo na ibigay mo na doon, paano kung halimbawang 12:00 may pwede ka palang kausapin? Meron ka palang pwedeng kausapin na yung pala'y potential. Kaso, ibinuhos mo yung energy mo doon sa negative, na magnify. Hindi mo na-attract yung dapat sana na makakakuha ng oras mo. Na dapat sana siya ang nabigyan mo ng energy. So kung kayo po ay may hangad na dito sa iFriend, sinasuggest ko po na kung kaya nyo kopyahin yung sa akin na itrato nyo to na negosyo. Negosyo, nakafocus tayo lagi ay sa solution. And kung ito ay tinatrato yung negosyo, ang negosyo po araw-araw bukas.
Hindi yan lulubog lilitaw. Hindi yan open sesame, open close, hindi ganon. Ang negosyo po, yan ay 24/7 na bukas. Wala kang ano dyan, wala kang karapatan na magreklamong pagod ka na. Oh, ako nga po, sabi ko nga siguro kaya hindi pa ako kumikita ng 7 million kasi nagreklamo pa ako sa takong ng sapatos ko eh. Umiiyak pa ako dun eh. Sabi ko siguro pagka kaya ko na yun, magiging 7 million na din ako or 5 million na rin ako. Kasi talagang ano pa eh, sabi ko, naku, mahina pa tong aking patience na to. Diba? May mga ganon. Isipin niya palagi na there's always room for improvement, na hindi ka lagi nandun lang sa iisang bagay, yung sa isang focus lang. Basta ang may isang focus, yung yumaman ka, mag-focus ka sa negosyo mo. Huwag kang magkakaroon ng side agenda. Yung mga small things, huwag mo na pansinin yun. Yung mga hindi naman makakatulong sa business mo, yung sa growth, huwag mo na pansinin yun. Mag-focus ka lagi ay sa solution, sa result, paano mo siya mariresolve. So maraming mga bagay na harapin ka sa iPhone kasi ito nga ay negosyo. Hindi ito sponsoring. Huwag mong iaasa sa upline mo yung business mo. Huwag mong gagawin yung pag hindi ka sinamahan ng upline mo, hindi ka na din gagalaw. Yung pag hindi gumalaw ang downline mo, hindi ka na din gagalaw. Negosyo to, hindi ito barkadahan. Hindi ito outing. No, hindi ito field trip. Ito ay negosyo. Kailangan, you need to have sense of ownership. Dapat monitored mo yan, account mo. Monitored mo ang in and out. Ganun pag business, di ba, ang business may accounting pa nga yan eh. Di ba, alam mo ang pasok at labas ng pera. Ang maganda sa atin sa iFern, given yung accounting, kasi di ba yung dashboard natin, libre. O ang taxation nito, libre na din. Ang maganda dito sa business na to, walang empleyado. Wala kang pasasahurin, di ba? Wala kang renta. Kaya, dahil wala kang renta, wala kang pasasahurin, wala kang mga empleyado na yan, wala kang mga operating expenses na katulad noon, ilagay mo ng lahat yan sa puhunan. Kasi ang business, ganun eh. Ang business, may capital and may operating expenses. Ang iPhone, walang masyadong operating expenses. Kung walang operating expenses, ibuwas mo na lang lahat yan sa capital. Kaya kilala ko ako na magpapili ng malalaking account. Kasi I treat iPhone na sa business. Hindi ko ito na tinatrato na membership lang. Hindi ito small time business. So, pag big time business kasi, malalaki talaga yung capital. Kaya marami sa aming grupo, hindi ako nagsisettle sa isang account, sa 3 account, and sa 7 accounts. Para sa akin, good start yon, ang umpisa. Pero kung negosyo yung titingnan mo, you need to invest more. Kailangan mong magkapital ng mas malaki. Kasi sa capital tayo humuhugot ng sipag. Mas malaking capital, mas masipag. Mas may interest, mas may dedication, mas may effort pag malaki ang kinapital. Tapos yun, mas negosyante ka kapag ka malaki yung kinapital mo. Ganun kasimple ang logic. Kaya ako, kung total kayo na may nakikinig na din lamang, pakinggan nyo na at sundin, magnegosyo na tayo sa iFern. Huwag yung member lang. Tingnan nyo, maya pa'y 10:00 na. Kayo may nagtsaga na makinig. Ibig sabihin may hangad kayo dito. Diba? May gusto kayong mangyari. Tagadig nyo na. Sumugal ka na din lamang ano mo na. Ibigay mo na. Kapital, sipag, tsaga, oras, ibigay mo ng lahat. Kasi alam nyo ang iFern, ang malapit sa iFern, pag minahal mo ng todo at binigyan mo ng dedication ng todo, patas siyang magbalik. Times 3 siya kung magbalik ang iFern. Bawa, nagbigay ka ng isang pagmamahal sa iFern, times 3 niya, ibinabalik. So, tinan niyo yun sa amin. Nangapital ako ng 1.6 million. Tinan mo naman ngayon, 100 million na. Oh. Kayo ba? Tanongin niyo yung sarili niyo, ilang bang milyon ang gusto mo sa iFern? Sobra-sobra po ang kayang ibigay ng iFern. Kaya, ibigay niyo yung, huwag kayong mag-hesitate. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong tawagdan yung magkakaroon ng doubt. Takot, tanggalin nyo na yan. Wala namang yumaman dyan. Yung takot, duda, walang yayaman diyan.
Ang matakot kayo mamatay na mahirap. Yun ang nakakatakot. Kasi, example, ipagbawal bukas ni President Marcos ang networking. Kunwari, sabi ni President Marcos, sabi ni Bongbong ay, bawal na ang networking bukas. Kayo, gusto nyo bang bumalik sa mga dating pinanggalingan nyo? Ako, ayoko na. Naku, sinumpa ako na yun. Yung magkaroon ng gasolinahan. Naku, hindi na. Kaya, never kung iti-taken for granted ang iPhone. Kasi hindi na ako babalik doon sa dating buhay namin. Ayaw ko na nung naghahabol ng punduhin na cheque. Ayaw ko na yung kabi-kabila ang naniningil ng utang sa akin. Ayaw ko na din yung wala na nga akong kwarta, ang dami pang nangungutang sa akin. Ayaw ko na noon. Ayaw ko na nung walang asawa sa gabi. Kaya, I will never take for granted ang iPhone. May isa pa. Magkataka kayo bakit sabi ko nga hindi madaling mag-iPhone. Pero bakit kung mapapansin niya yung effort and dedication ko, parang sabi nga ng mga kaibigan ko, hindi ka ba nalulubat? Hindi ka ba napapagod? Para sa kaalaman ng lahat, si Sergi po, yung aking bata, needs more medical treatment. Hindi biro po ang therapy niya. Hindi biro ang pinagdadaanan namin mga expenses sa therapy niya. Ngayon, bakit sobrang love ko ang iPhone at buong buhay ko ibibigay ko sa iPhone? Kasi iPhone lang ang kayang sumuporta sa medication ng anak ko. Hindi kayang ibigay ng bashers ko ang medication ng anak ko. Hindi kayang ibigay ng kahit na anong industriya sa labas ang medication ng anak ko. Kaya kahit anong hirap, anong pagod, puyat, sakripisyo, hindi mo ako matitinag dito sa iPhone. Dahil hindi biro ang laban ko dito sa iPhone. Kaya doon, total, nandiyan ang aking grupo. Kung may seryoso kayong kakapitan, ako yun sa iPhone. Kasi ang laban ko dito, hindi katulad ng laban nyo na pera lang ang habol nyo. Marami kasi, merong gusto lang, kaya sumali sa iPhone para makabayad ng utang. No, may mga ganon. Kaya sumali sa iPhone para kumita 100,000. May sumali sa iPhone para lamang sa magkakotse. Paano pag nagkakotse na? Paano pag nakabayad na ng utang? Merong kaya sumali sa iPhone para makatapos ng pag-aaral yung anak. Paano pag nakatapos na ng pag-aaral yung anak? So yung itong, hugutin, di ba diniscuss naman kanina yung deepest why? Remind ko lang everyone, negosyante yung kausap nyo right now. And sa dami ng negosyo ko pinasok, hindi nun kaya ng mga negosyo pinasok ko yung medication ni 30. iPhone lang. Kaya sabi ko kahit pa 6 inches na takong, sinusuot ko talaga. Magsasakaaray ako sa takong pero wala na akong ibang technique kayang tiisin. Kasi ito yung makakasustain ng medication ng aking anak. Kayo, ano bang laban nyo? Kayo ba ang laban nyo sa iPhone? Pag nabash kayo or may downline lang kayong matigas ang ulo, may upline lang kayong naging kaaway ninyo, susukuan nyo ba yung iPhone? Di bali nang walang pride. Kasi minsan kaya sumusuko dahil halimbawa nagkaaway lang sila ng upline o nagkaaway ng downline. So, sasabihin ano ba naman yung si upline ko? Ganyan nga, parang ayoko na mag-iPhone. Dati naman, hindi naman ako ginaganyan. Pride. Ako wala na akong pride sa iPhone. Wala na. Bakit pa ako magpa-pride? Hindi naman kaya na ipagamot ng pride ng aking bata, di ba? Kung kaya ng ginagalawan ninyo or ng yapang ninyo, huwag na kayo magalit sa salita ko. Talaga lamang ako ay vulgar ako magsalita. Gusto ko yung galing sa puso at walang filtration. Bahala kayo kung magalit kayo. Pero para sa akin, kung kaya kang isalba ng yabang mo, edi, sige, pabayanan mo yung iPhone business mo. Aanin natin yung yabang, yung pride. Kung ito namang iPhone, mapapabayanan nyo, di ba? Minsan kasi may ranggo. Ako kaya ayaw ko ng rank eh. Ayaw ko ng mga yung position.
Para sa akin, yes. Totoo, may sa iPhone, may mga rank, ang tawag doon, FM, field manager, ang tawag doon, field manager, field vice president, FFDP, PD, ako SPD, malapit ako maging EPD. Para sa akin, title lang yun. Dito siya dapat, ha? Dito lang ang titulo. Wala dito. Wala dito. Kasi pare-pareho lang tayong negosyante dito. Pare-pareho lang tayong negosyante, kay distributor yan, kay team builder yan, kay ano pa man. Nga lamang, may sinusunod tayong sistema sa iPern. May sinusunod tayong sistema sa iPern kasi syempre by ranking ang mga training. Pero hindi naman sinabing by ranking ang ugali. May kaiba yun. Kailangan mo lang mag-rank advance kasi para maka-attend ka ng training, maka-attend ka ng mga meeting, maka-attend ka ng mga special treatment. Pero, hindi sinabing pagkaroon ka ng ranking, iba na ang iyong thinking. No? O, babalik ulit ako dun sa sinabi ko, negosyo po ito, hindi ito employment. Employment lang po or sa corporate world, may ranking, may positions. Doon lang may boss. Dito sa iPhone, walang ganon. Pare-pareho tayong negosyante dito, magkaka-business partner tayo dito, you do your part, we do our part. Sa grupo po namin, share ko lang po, team intensity. Sa team po namin, ayan lang dyan yung mga warriors ko. Nung Ford Everest pa yung kotse namin, bago sumakay ang mga yan sa Ford ko, para si bading konduktor, naniningil yun. O, nasa na pag gasolina, lalo pag-a-attend kami ng diesel, ang kanya-kanya kami abot. Kakain sa restaurant, kanya-kanya abot ng pagkain, ng pambili ng pagkain. Kasi we are business partners. Hindi kami charity foundation. Kasi yung tapong-tapong, yan yung duplicable. Duplicable yung patlak-patlak ba o chip-in? Chip-in, yun yung duplicable. Pero hindi duplicable yung ako may pera, ililibre ko kayong lahat. Hindi yun, hindi siya duplicable. Tapos, hanggang sa dumating din yung time na sinabihan kami na actually kahapon, may narinig ako na, ano ba naman yung mga yan, kumikita ng milyon-milyon, wala man lang pakape. May gano'n. Sabi ko nung time na yun, palibasa nung nag-uumpisa ako, medyo pa ako yung hindi pa marunong mag-control, wala pang filter yung bibig. Hindi pa ako marunong sa iPhone. Sabi ko nung time na yun, ay negosyo ang aking itinayo. Hindi naman po it's working. Nung una naman yun. Pero ngayon naman na hindi na. Medyo medyo smooth na. Sabi ko na lang, punta na lang ako kayo sa amin sa bahay. Kahapon sabi ko, punta na ako kayo sa amin sa bahay, pa tayo magkakapi doon. Pero minsan kasi yung mayawasan niya, may ma-encounter po talaga kayong ganon. Na ang akala, pag kumikita na ng malaki, parang obligations mo na pakainin sila, i-entertain sila. Samantalang pag magtayo ka naman ng sari-sari store, di ba milyon-milyon naman ang kita ng Pure Gold? Di ba naman hingin ng sustento yung yung Pure Gold, di ba? Oh, Pure Gold, mayaman ka na, may sari-sari store ako. Kasi kapi naman dyan. Di ba, hindi naman? So, ganun din sa iPern. Nagkataon lamang na may puntos sa iyo ang iPern, ang upline mo. Pero, yun? Puntos ka lang, hindi ka ang reason, kaya siya kumikita. Minsan kasi namamindset ng iba na, naku, yung si upline, kumikita yan dahil namin. Hindi. Besh, kahit wala ka, hanap lang yan ng bago. Hindi naman ikaw ang left and right. Hindi ikaw ang nasa left, hindi ikaw ang nasa right. No. Tsaka sadyang gano'n ang buhay. Wala kang magagawa. Meron at meron talaga kang kikita sa'yo. Tanggapin mo yun. Meron at merong kikita sa'yo. Ay ako? Sabi ko nga, hindi na naman kayong may apply din ako ha. Ba't kailanman hindi ko sinabihan yung apply ko, apply, ilibre mo ako. At ako ikikumita sa akin. Ay naman ako noon, palibasa sanay ako sa negosyo. Never ko namang hiningan ng sustento yung may-ari ng flying fee, yung supplier. Diba? Negosyo to eh. Normal na nakikita sa itaas mo. Ang tanong lang, wag mong tingnan yung kita ng apply mo, tingnan mo yung kita mo. Diba? Yung kita mo, ang tingnan mo, wag yung sa apply mo.
Kasi pag gano'n na naging motivation mo or yung mindset mo, babagal kasi, ang binabantayan mo yung income ng apply mo, hindi mo nabantayan na yung PU, hindi motivate ka. So yun yung, kailangan talaga negosyante ka dito. Ang negosyante, matibay ang loob. Di yan basta-basta napapagod, di yan basta-basta nasumpo. At ang negosyante, wala nang imo-imo. Emote-emote. Walang komisyon sa emosyon. Alsin nyo na yan, yung payak-iyak. Kung kada patak ng luha may 1 tip, sige, paiyakan tayo, padamihan tayo. Diba? Kung wala din na namang 1 tip, ka na iyak. Ikausap na ng panibagong tao. Wala kang magagawa yun, tsaka never ko yung gagawin, yung iiyak sa harap ng downline. Yung except yung kagaya yung ginawa kanina ni Apkat, okay yun, yung yung tawag doon, iyak ng kaligayahan yun. Pero yung umiiyak ka sa downline mo pa, wala akong bayad na ganito. Ay, inang, sinira mo yung negosyo mo noon. Hindi siya involved sa problema mo sa buhay. Kaya walang emote, walang masyadong emotions. Ayaw ko ng drama. Ayaw ko ng mga drama sa buhay. Yung chismisan, ayaw ko din yan. Kasi walang income dyan. Basta purely business. Purely business, puro transactions, ganon. Pero may emotions din naman, pero hindi yung mga ganong klaseng emotions. Emotions na concern sa downline, yes, meron yun. Pero yung emotions, ang tinutukoy kong emotions, baka ma-misinterpret ha, ang tinutukoy kong emotions is yung mga negative emotions like yung mga inggit, selos, hinanakit, yung mga ganyan. Pero yung concern ka sa downline mo, yun, it's a positive emotions yun eh. Ang tawag ko doon, invest on relationship. Kasi ang ating business ay relationship business. So you need to invest relationship. Wag lang kakapitin mo yung downline mo ha, hindi ganon. Walang kapitan dito. Bawal si Buddy ha, ban. Napatawa ko lang kayo para kayo ay siyempre kayo mga seryoso eh. No? I mean invest in relationship. Kasi ito business, pagbabago ng buhay. Kung hindi mo kaibigan ang downline o hindi family sila sa'yo, hindi kayo magkakaroon ng trust sa isa't isa. Kailangan maging palagay ang loob. Kasi kung hindi mo kayang ipagkatiwala ang sarili mo sa upline mo, yung relationship ba, paano mo pa ipagkakatiwala yung pangarap ng pamilya mo? Tandaan mo i-upline yung tawag dito, yung magda-guide sa'yo para matupad mo yung pangarap mo. So it's all about business talaga. You treat iPhone as a business. You need to be professional, a businessman or businesswoman. By capital, dapat pang-negosyo yung capital mo, yung attitude mo, pang-negosyante, at pati yung galawan mo, pang-negosyante. And yung emotions mo, dapat negosyante ka. Yung emotions mo. Ngayon, you need to assess yourself. Kung kumikita ka ng 10,000, ay baka 10,000 negosyante ka lang. Kung kumikita ka ng 100,000, di ba lamang 100,000 na negosyante ka lang, hanggang dun ka pa lang. Yung, kumbaga yung skills mo, o yung ability mo sa pagninegosyo, yun pa lang yung kapalit. So, yun, nandiyan naman mga applies natin, nandiyan ang mga trainings natin. Madidevelop naman yan. Napakaswerte ng mga nandito na negosyante na. Kasi ang isang negosyante, hindi mo na yung tuturuan ng commitment. Hindi mo na yung tuturuan ng commitment. Hindi mo na yung tuturuan ng dedication. Hindi mo na yung tuturuan sa kapital. Tama pa, Abdiel Apolinares, at dito ka, negosyante ka. Hindi ko na yung tinuruan na, Abdiel, mga kapital. Hindi, siya na nagtanong sa akin, ano pinakamalaking kapital dyan? Ganun pag negosyante, hindi kagaya ng iba na, may kapital po? Okay, tungit niya, meron eh. Diba? Pinapatawa ko lang kayo. So may mga ganun na pag negosyante, kaya talaga, pag may negosyante kayo na, kung kayo mismo negosyante, payangalin mo natin, yung pagiging negosyante mo. Masarap dito sa iPhone magnegosyo kung negosyante ka. And kung hindi ka naman negosyante, panindigan mo na negosyante ka dito sa iPhone at dito malaki ang resulta. So lang ang mga quality na negosyante, committed yan.
Dedicated yan. Hindi yan marunong makatanggap ng makaranas ng pagod at hirap. Hindi yan basta nasuko ang isang negosyante. Ay kung ayaw mo naman na maging negosyante, maging tao ka na lamang na hindi marunong magpatalo sa laban. Kung ayaw mo tawagin ka negosyante o hindi mo pa kayang panindigan, at least man lang, maging IFERN member ka na hindi marunong magpatalo sa laban. Huwag lang sa laban ng balitaktakan ha, huwag yun. Yung sa salitaan lamang, yung debate-debate, huwag lang doon. Yung ibig ko sabihin, hindi marunong ipatalo yung laban ng pangarap ng pamilya niya. Yun ang ibig kong sabihin. Maging ganun ka na lang muna kung hindi mo pa kayang panindigan na isa kang negosyante. At least, every day, when you go out, pag-alis mo sa bahay mo, make sure mo na panalo ka ng araw na yun. Huwag kang uuwing talo. At least, yun mag-start ka doon. Then, the next, yung totoong laban, kailangan mo talagang ipanalo yun. Yung pangarap ng pamilya mo. And hanapin mo yun. Ano ba talaga yung pinaglalaban mo? Kaya napaka-importante nung topic kanina, yung mga naunang diniscuss, napaka-importante nun. Kasi yun yung pangahawakan mo dito, attitude, ugali. Hindi mahirap yumaman. Ang mahirap po ay magbago ng ugali. So from being simple, yung mamamayan, kinakailangan maging negosyante ka talaga. Yung mga attitudes at saka galawan ng isang negosyante, kailangan mo yung yakapin at tanggapin. At kailangan mo syempre i-apply. I-apply mo yun. So ngayon, matatapos na tong Zoom natin, matatapos na tong training natin. Kung negosyante ka talaga, bukas sa bukas, sigurado maaga kang gumising. I-apply mo yung lahat ng sinabi ko. Yung lahat ng sinabi namin. Ngayon, kung hindi ka negosyante na ang mindset, sigurado tanghali ka bukas ng umaga. Diba? Ibig sabihin, ang tawag sa'yo, seminarista, hindi negosyante. After ng Zoom natin, nag-seminar ka lang. Diba? So yun, it-reflect naman mag-reflect naman yan sa income ninyo kung sino ang natuto at kung sino ang hindi. No, so kung mayroon pa ba kayong questions, so in one sentence, be a negosyante. Yung summary ng aking sinabi, be a negosyante here in IFERN. So yun lang. Kung may questions kayo, meron hanggang ano pa tayo dito, 10 at Jokat or